Nuisance. Nuisance. So, pag sinabi mong nuisance sa batas, kasi pag nagbabasa tayo ng mga ordinansa o local laws, minsan may mga terms tayong hindi maintindihan. So, ano tong nuisance? Yung nuisance is yung mga hindi magandang pangyayari o kondisyon. So, pag sinabi nating nuisance abatement, yun ang pag-iwas sa hindi magandang kondisyon o hindi magandang pangyayari. Yeah. So, yung nuisance per accidents, kasi kabablog lang natin ng nuisance per accidents eh. Nuisance per accidents is nagkataon lang na na-injured or nakakos na aksidente yun. Nagkataon lang dahil madulas ang kalsada, umuulan, o may yung hawakan bumigay. So, nagkataon lang. Yun yung mga nakakakos ng aksidente na nagkataon lang, hindi sinasadya. Pero pag sinabi mong nuisance per se, ito yung talagang masama. Diba, maingay, maduming tubig, halimbawa, na nakakakos ng gastrointestinal problem sa mga yun. Basura, halimbawa. Yun. Yung basura kasi, pwede mo namang tanggalin yun. Kung may nakakalat ng basura sa isang lugar, pwede mo namang tanggalin yun at itapon sa tamang tapunan. So, pwede mong tanggalin yun without a court. O kahit hindi i-order ng korte, kailangan tanggalin mo. Kahit nga barangay, pwedeng ilipat, pwedeng magpulot ng kalat eh. Kung sa tingin nila, may kalat dun sa kanilang nasasakupan, yun yung nuisance per se. Yung per se is itself. So, ayan, may natututunan tayong bago Nuisance per accidents, at saka nuisance per se sa law. Yan. Yan na importante na nalalaman natin yan sa batas. Kahit yung mga term lang na ganyan. Kasi pag nagbasa tayo ng ordinansa, kaya may mga taong hindi minsan nagbabasa ng ordinansa kasi hindi nila ginugugel yung mga term na hindi nila maintindihan. At yung iba nagpe-pretend na alam yung batas kahit hindi naman. So yung mga abogado, konti na lang paliwanag sa atin. Di ba? Yun ang importante, konti lang paliwanag nila sa atin. So, yun lang pa.